September 23, 1972. Sa ngalan ng kapayapaan, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang martial law. Ngunit, sa dilim ng batas militar, nabuo ang panibagong laban ng katotohanan. By the 21st of this month, I signed the proclamation number 1081, placing the entire the Philippines under the martial law. This proclamation was implemented upon the clearance, and the clearance was granted at 9 o'clock evening in the 22 of this month. I have to proclaim martial law in accordance with the power of the President by the Constitution of the Philippines. Ang dami nila. General, hihintayin ba natin lumala? Kailangan hintayin ng utos. Pero pag minangahas, agad dakpin. General, anong nangyayari dyan? Ipahuli raw ang leader. Pinapahuli ng Pangulo ang pinuno naman nagpaprotesta. Kailan ba, General, kung sino ang namumuno? Yung nasa gitna. Lahat ng rally ay pinagbabawal. Ang mga lalabag ay huhulihin ng walang due process. Juan, saan ka na naman galing? Dinayos lang po sa bayan. Pinayos? O galing ka naman sa mga batang pasawi sa kalsada? Tay, hindi sila pasaway. Mga kabataan sila na may pinaglalaban. Pinaglalaban? Laban sa gobyerno nagpakain sa'yo? Nagpaaral sa'yo? Nagpaaral nga po, pero tinatakpan ng aming mga bibig. Ibinibilang ko ang may opinion at pinapatay ang may tanong. Buba ka dito. Alam ba kung ano yung ginagawa nila sa katulad mo? Pinapahirapan, pinapawalang sa'yo pangalan ng pamilya natin. Mas pipiliin ko kung ipagtanggol ng tama kahit mawala ko. Kaysa mabuhay sa sangkot ng kasinungalingan. Akala mo ba hindi ko pinagdaanan yan? Akala mo ba hindi ako nagalit noon? Pero natutunan ko magwalang saysay sa isang pader. Kung alam niyo kung alin, bakit po kayo tumahilig? Dahil may pamilya akong kailangan buhay. Dahil may mga anak akong kailangan lumaki. Kahit sa isang bulok na sistema. Ano pong silbi ng pagpapalaki sa amin? Kung paglaki namin, alitin pa rin kami ng takot. Ayaw ko makita ng ginugulpi. Ayaw ko makita ng pinapatay. Ayaw mabuhay, napatay ang puso ko. Juan, anak, pag-isipan mo. Hindi lahat ng laban kaya saluhin ng dibdib. Pero itay, ang mundong ito kailangan baguhin at hindi magbabago kung lahat tayo nakayukulang. Para sa'yo. At sa ganitong panahon, may mga bagay na dapat paglaban. Kapayapaan? At ikaw? Doon lang pala kayo makikita. Kayo ang hinahanap namin. Mga sundalo! Takbo, Rasol! Huwag kang lilingaw! Kailangan na natin tumakas. May checkpoint sa dulo. Saan tayo pupunta? Hindi ako aalis. Hindi ko iwan si Juan. Mamamatay ka kung babalik ka. Mas mabuti na yan kaysa na mabuhay tayo ng duwag. Ikaw isang pinunong rebelde. Mamamayan ng bansa ito. Hindi rebelde. Isa ka sa kasama ng ginakip namin sa plaza. Ako rebelde. Hindi, sumama ka sa amin. Hindi ako sa inyo. Ako ang mamamayang bansa.
Rason! 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 Anong ginawa niyo kay Rason? Corazon, Juan, wala na kayo ba ibang pupunta mo dito? Ang tanong, ilang oras pa oras dito? Dalawa kayo nahuli. Pero, kahit isa sa inyo, pag may nagsalita, matatapos ang kalbaryo ng kasama niyo. Makikita mo ba to? Mga pangalan, mga mukha. Nasa amin na sila. Isa ka na sa susunod. Ikaw, Corazon! Alam mo ba mga ginagawa sa mga babae nagtataksil sa gobyerno? Pag sinabi mo matagol mga kasamaan mo, baka bigyan ka namin kunting awa. Wala kaming kasalanan. Hindi krimen. Ang mga harap ng kalayaan. Kalayaan? Ang rally nyo ngayon dahil lang kapag may kaguluhan! Mga katulad nyo sumisira sa bayan! Ikaw, pag nagmatigas ka pa, hindi na ikaw mawala. Pati siya! Hindi na kami matatakot. Talaga? Makikita natin yan kung makakalakad ka pa palabas dito! Corazon, basahin mo mga pangalan dito. Kung may kilala ka, ituro mo. Wala kami lalaglag dito. Hindi kami traitor sa bayan ito. Huwag mo sayangin ang pagkakataon mo, bata! Kunin niyo si Corazon at ilabas! Wag! Alam mo niyo kay Corazon! Corazon! Hindi ka pa talaga aamin! Wala akong aaminin! Corazon! 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 Juan, kakain na. Mabaka na dyan. Nakaling tapat na. Kumain ka na. Tina! Ate! Halito! Ilabas mo si Corazon! Ilabas mo ang anak ko! Ate, tama na! Halito! Halito! Ate, uminahon ka! Simula kagabi, hindi pa siya umuwi. Alam ko kasama ni Corazon si Juan. Alam namin dito siya huling pupunta. Wala dito si Juan. Wala sa kwarto niya. Mula kagabi, hindi pa siya umuwi. Huwag niyo akong lokohin. Ilabas niyo siya. Corazon! Corazon! Mabuti pa ipagtanong na lang natin sila. Si Mang Lito yun ah. Mukhang may susugurin ah. Oy, Mang Lito! Isang tagay muna. Papadagdag init lang to, pre. O malamig pa dito dyan. Nakita niyo ba si Juan? Mula kagabi, hindi pa siya umuwi eh. Huling kasama niya si Corazon. Si Juan, mula kahapon pa namin hindi nakikita yung bata na yan. Pero teka lang ah. May narinig akong chismis kagabi. Mga estudyante daw, dinampot. Mga realista raw. Oo nga, sabi ng mga tricycle driver kanina, may nakita silang military jeep na may sakay ng mga kabataan. Baka nakipagtanan niyo si Juan. Nalasing sa pag-ibig. Di ba, miss? Hi, miss. Astos! Di kami nakipagturuan sa inyo. Inahanap namin mga anak namin. Pre, huwag ganyan pre. Mukhang seryoso si Mang Lito. Hindi yung gagawa ng ganyan. Alam ko sa anak ko, matalino yun. Pero kung totoo man na dinampot siya, Mukhang kayo pa lang ang nababalitaan namin naghahanap ng inyong mga anak. katan mo sarili mo, Mang Lito. Kung totoo man nadampot sila, anong gagawin natin? Hindi solusyon kung dahil itong kairalin natin. Magtulungan tayo. Hanapin natin sila. Hoy, ingat na, tara na! Tara mo muli, Plas. Sa ilalim ng batas militar, walang pinipili ang dahas. Ang tinig ng mga kabataan ay itinuturing na banta. Sa bawat hakbang, sa bawat pagtutol, kapalit ay posas. Paminsan ay kamatayan. Walang pagdinig, walang awa.
Huwag kayong magtago! Mga estudyante lang po kami! Huwag po! Huwag po! Bumaksayin ang oras namin. Huwag po! Tama ka. Ang bahala dito! Ligtas mo lang ang sarili mo mga kasamahan. Hindi ka makakaligtas. Dali ng mga nahuli. Sama ang nakatakas. Ang mga karapatan namin, hindi kami kriminal! Kaya. Oh, yan, mga kamada pa. Pren, yan. Tagal-tagal. Oh, bunto. Oh. Pre, baka mataas. Kung di kayo mananahimik, ipapatumba ko rin kayo. Huwag kaming isama. Hindi kami kasali sa mga rebelde. Paano na ang mga kabataan natin? Paano na ang kinabukasan? Parang hirap mag-estudyante ngayon. Wala nang kalayaan. Juan Gulail, ikaw ay nasa sa aming commercial data sa Estrato. Kasama ka sa mga kapatang lumawag sa mga negosyo dahil sa aking gobyerno. Ang iyong mga angkan ay matandang kailangan ng mga salo. Hindi po namin kasalanan. Kami po ay nagprotesta para sa karapatan namin. Ang inyong mga karapatan ay tinuring ng walang kabuluhan. Ang mga protesta nyo ay nagdulot ng kabuluhan panganib sa ating bayan. Ang inyong layunin ay labag sa ating mga prinsipyo. Siguro sir, hindi po namin kasalanan. Wala po yung masamang intention. Siguro sa na hindi na mahalaga. Ang iyong paglahok sa mga demokrasyong ito ay may kalapit na kakausap. Huwag niyo po gawing kalaban ng skandal. Ang pinaglalaban namin ay para sa aming mga kinabukasan. Wala po kami ginagawang kasalanan. Ang iyong mga aksyon ay nagdulot ng takot at kaguluhan. Kaya ikaw ay hinakulan. Walang paglilitis, walang due process. Wala at mga nawala. Ang mga pangarap ko ay hindi na matutupad. Paano sila mababayaran? Kung ang buong buhay yung mawawala na dito. Ang iyong sentensya, pagkakulong hanggang sa karagdagang mga kutusan mula sa mga otoridad. Ngunit hindi ko matatanggap. Kami sa aming kriminal. Estudyante lamang kami. Ang iyong mga salita ay wala nakalaga sa kautusan ito. Ikaw ay nakatulong ng pagkakulong. Ang iyong mga pangarap ay hindi na mahalaga. Kaya ikaw ito kayo yung sumunod. Rason, wala na siya. Tapos na naman. Katarungan! Kalayaan! Katarungan! Kalayaan! Katarungan! Kalayaan! Katarungan! Sa panahon ng kadiliman, ang katotohanan ay kinukubli. Ang mga sumigaw para sa katarungan ay pinatahimik. Ang mga umasa para sa pagbabago ay ginapos. Ngunit sa puso ng bawat pinahirapan at pinatahimik ay may binhi muling tutubo. Binhi ng paglaban at pag-asa. Ang martial law ay nagtangkang pumatay sa ilaw. Ngunit ang kasaysayan mismo ang nagpatunay na hindi kailanman kayang ikulong ang katotohanan.